Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That Night Kabanata 71. Shaznia's POV. Babe, can you please bring this to the marketing office? After that, kindly contact Lucas and tell him na tawagan lahat ng board members dahil magkakaroon kami ng board meeting at 3 p.m., utos ni Lunox habang nakatutok siya sa kanyang monitor. Okay, all noted. Pagkalabas ko ng kayang opisina ay una kong tinawagan si Lucas. Sinabi ko sa kanya lahat nginotos ni Lunox sakin. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa marketing office para ibigay ang papeles na pinapabigay ni Lunox. Pabalik na sana ako sa elevator nang mapansin ko si Mika sa stockroom. May kausap ito sa kanyang telepono at parang umiiyak. Out of curiosity ay nilapitan ko siya. Hinintay kong matapos ang tawag bago siya tanungin. Ginagawa ko naman lahat, ate. Pasensya ka na. Susubukan ko ulit. Alam ko po. Mag-iingat ka dyan. Dadalawin na lang kita sa Sabado. Nang may baba niya ang tawag ay kinalabot ko siya sa balikat. Napatalon siya sa kamabilis na lumingon sakin. Namilog ang kanyang mata nang makita niya ako at napansin ko pa ang paglunok niya. Napansin ko rin ang natitirang mga luha sa basa niyang pisngi dahilan para bahagyang kumunot ang noo ko. Ayos ka lang ba? Umiiyak ka ba, Mika? Mabilis siyang umiling. Kay kanina pa po ba kayo? Hindi naman. Bakit? Wala po, ate. Tinapik ko siya sa balikat. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Ngumiti ako sa kanya saka siya tinalikuran dahil baka gusto niyang mapag-isa. Kaarawan ko po kasi ngayon pero imbes na batiin ako ng ate ko, tumawag lang siya sa akin para pag-alitan ako. Bakas ang lungkot sa pananalita niya. Muli akong lumingon sa kanya. Bakit? Ba't siya nagalit sa'yo? Antong hininga siya sa kaumiling. May pinagawa po kasi siya na hindi ko nagawa. Kaya pinagalitan niya ako, paliwanag niya. Hinawakan ko ang kamay niya saka hinarap ang kanyang mukha sakin. Kahit na, Mika. Hindi iyon rason para pag-alitan kanya sa araw na to lalo na't birthday mo pa. Ngumiti ako sa kanya. Sana magkaayos na kayo ng ate mo, ah. Free ka ba mamayang gabi? Tara, labas tayo. I'll treat you. Nagulat naman siya sa sinabi ko sa marahas na umiling. Hindi na po, ate. Ayos na po ako. Sanay na akong hindi sineselebrate ang birthday ko. Bigla naman akong nakaramdam ng awa para sa kanya. Mika is really a quiet and innocent girl. Hindi siya pala salita. Talagang tahimik lamang siya. Si Mika ang una kong naging kaibigan ng maging janitress ako, kaya parang nakababatang kapatid ko na rin siya. Actually, maganda siya. Pwede siyang pang-model. May kahawig nga siya lang siya pero hindi ko maalala kung sino. Ano ka ba? Ayos lang. Para na kitang kapatid, Mika. Ngumiti naman siya sakin. Salamat po, ate siya. Sana po kayo na lang ang ate ko. Mas nakakaramdam pa ako ng malasakit galing sa'yo kaysa sa totoong ate ko, Ania. Pwede mo naman akong maging ate. Tsaka alam mo, kahit na ganun ang ate mo sa'yo, naniniwala akong mahal ka nun. Kininditan ko siya. Maybe she's just having a rough day. Babatiin ka rin nun mamaya. Bahagyang kumunot ang noo ko nang may naalala ako. Saan ka ba nakatira? Tsaka sabi mo kanina sa tawag ay bibisitahin mo siya sa Sabado. Hindi ba kayo magkasama? Natigilan siya sa tanong ko. Teka lang, ate, Naiihi kasi ako bigla. Excuse me lang po, paalam niya saka ito nagmadaling umalis. Maybe she doesn't wanna talk about it. Nagpaalam na muna ako kay Lunox na may bibilhin ako sa labas. Pumayag naman siya basta magpapadrive ako sa driver ko't magpapasama sa bodyguard. 15 minutes lang naman ang layo ng pastry shop dito. Naisipan ko kasing bilhan ng cake si Mika.
I really am sad with how her big sister treats her lalo na't nabanggit niya na nakasanayan niya ng hindi ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Maybe she has a sad story she doesn't wanna talk about. Sana sa simpleng gesture ko na ito ay maibsan ko ang lungkot na nararamdaman niya ngayon. Nang makabalik ako sa stockroom ay si Manang Linda ang naabutan ko roon na nagpapahinga. Masayang masaya pa ito nang makita niya ako. Matagal na muli nung huli tayong nakapag-usap, siya. Pasensya na po kayo kung hindi na po ako nakakapagbisita rito. Ayos lang. Masayang masaya ako para sa'yo, lalong-lalo na para sa inyo ni Mr. Monteverde. Tama ako ng hinala, magtatagal ka sa posisyong iyan. Kumusta na nga pala si Mr. Monteverde? Balita ko'y nakabalik na raw ito, aniya. Saglit pa kaming nag-usap saka ko na sinabi sa kanya ang totoong pakay ko. Inabot ko sa kanya ang cake na daladala ko. Para po kay Mika yan, Manang. Nalaman ko kasing birthday niya ngayon. Gusto ko po sanang surpresahin ninyo siya o kantahan man lang ng happy birthday. Kayo na ho ang bahala, Manang, paliwanag ko. Ang bait mo naman, siya. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang sinabi mo, sagot niya. Nagpasalamat na ako kay Manang Linda saka bumalik na ng opisina. Saktong pagkabalik ko'y magsisimula pa lang ang board meeting nila. Sumabay na ako kay Lunox nang pumasok siya sa conference room. Tumagal ng halos 2 oras ang board meeting at nang matapos ang meeting nila'y pakiramdam ko'y gusto ko nang matulog. Wala naman akong masyadong ginawa maliban sa pakinggan ang mga board members although may mga opinyon din akong ibinahagi sa kanila na kinonsider niya. Nakakatuwa nga, dahil ito ang kauna-unahang board meeting na na-attendan ko at talagang bukas sila sa mga suhestyon at opinan. You really did great, babe. Puri sakin ni Lunox habang hawak-hawak niya ang bewang ko. Kalalabas lang kasi namin ng conference room. Tipid akong ngumiti sa kanya at hindi na sumagot pa. Pakiramdam ko kasi ay parang pagod na pagod ang katawan ko. Tinatamad na rin akong magsalita. Are you okay? Tanong niya. Tumanggaw naman ako sa kanya. Medyo sumama ang pakiramdam ko. We need to go home then. Hinawakan ko siya sa kamay. Hindi na. Kaya ko naman. Are you sure? Tumanggaw naman ako sa kanya. Buti na lang at wala na akong ibang gagawin kaya the rest of the hours, I spent my time taking a nap. Hindi ko talaga maintindihan kung ba't parang inaantok ako. Hindi naman ako puyat tsaka hindi rin naman ako masyadong napagod sa araw na to. Hindi ko namalayan na sa pag-idlip ko'y tuluyan na akong nakatulog. Naalimpungatan lang ako nang maramdaman kong may kumakalbot sa pisngi ko. Pagdilat ko ng mga mata ko'y bumungad si Lunox sa harap ko. Kumunat pa ang noo ko saka pinagmasdan ang paligid. You slept at your office kaya binuhat kita papunta-papunta rito sa loob ng opisina ko, aniya. Kinusat ko pa ang mata ko saka bumangon. Anong oras na? Almost 7 in the evening, babe, sagot niya dahilan para mamilog ang mga mata ko. Ba't di mo ko gin-icing? I tried, babe. Pero ayaw mong gumising. Nagyaya na akong umuwi dahil pakiramdam ko'y kulang pa ang tulog ko kanina. Nabanggit din sa akin ni Lunox na hindi niya ako masasamahan dahil may importanteng lakad daw sila ni Lucas. Wala na rin akong lakas pa para tanungin pa siya kung bakit dahil hayok na akong makauwi. Nang makalabas kami ng kumpanya ay naghihintay na ang sasakyan ni Lunox sa labas. Binuksan na ng bodyguard ko ang pinto sa likod kaya ay nalalayan ako ni Lunox papunta roon. Paakay na sana ako nang bigla akong may naalala. Lumingon ako kay Lunox saka hinalikan siya sa pisngi. Mag-iingat kayo sa lakad ninyo. I-text mo ako kapag nakauwi ka na. Hinawakan niya ang mukha ko saka hinalikan ako sa noo. I will, babe. You need to sleep early tonight because tomorrow is a special day for a very special person like you. Kumunat ang noo ko sa sinabi niya at ngunit hindi ko na ito pinansin saka pumasok na sa loob ng sasakyan. Hindi siya umalis sa kinatatayuan niya hanggang sa tuluyan na kaming makaalis. Special day. Ano namang mayroon bukas? Bahala na nga.
Iidlip na lang muna ako. That night Kabanata 72. Shaznia's POV. Kinabukasan ay naalimpungatan ako ng makarinig ng kalusko sa labas ng kwarto. Nakapikit kong kinapa si Shaina sa tabi ko ngunit napadilat ako ng mata nang hindi ko siya maramdaman sa tabi ko. Nang makumpirma kong wala si Shaina sa tabi ko'y bumalikwas na ako ng bangon. Dali-dali kong isinuot ang tsinelas ko't lumabas ng kwarto ngunit paglabas ko ng kwarto'y nabigla ako sa nakita. Birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Can you get it? Napatikip ako ng bibig at halos maluha-luha ang mga mata ko sa nakita. May hawak-hawak na cake si Mama na may nakasinding kandila habang kinakantahan nila ako. Kasama niya sina Shaina at iyong kasambahay namin na si Ate Minda. Kaarawan ko ngayon. Anong petsa na ba? September 15 na ba ngayon? Shiz. Paano ko nagawang kalimutan ang birthday ko? Happy birthday, Mama. Nakangiting bati ni Shaznia. Happy birthday, Ma'am Sha. Bati naman ni Ate Minda. Lumapit naman sa akin si Mama sa kabumati, maligayang kaarawan, Shaznia. Mag-wish ka na, aniya sa katinuro gamit ng kanyang nguso ang nakasinding kandila sa ibabaw ng cake na bitbit niya. Lumapit ako sa kanya't bahagyang pumikit. Wala na akong hinihiling na kahit na ano maliban sa kaligtasan ng pamilya ko. Masaya naman na ang buhay ko ngayon lalo na't nakilala ko si Lunox. He's really indeed a blessing to me. Idilat ko ang mga mata ko'y hiipan ko na ang apoy ng kandila na nasa ibabaw ng cake ko. Pumalakpak naman silang tatlo. Tama nga si Lunox, mukhang nakalimutan mong kaarawan mo ngayon, saad ni Mama. Bigla kong naisip iyong sinabi sa akin ni Lunox kagabi. Iyon ba ang tinutukoy niyang special day? Gosh! How could I even forget this day? Sa dami siguro ng mga nangyayari sa buhay ko ay hindi na ito sumagi pa sa isip ko. Ang dami kasing ganap nitong nakaraang araw, Mama. Kaya hindi ko napapansin kung anong petsa na ba, natatawang sagot ko habang kinakamot pa ang batok ko. Ano ba naman yan? May pasurpresa pa kayong nalalaman. Sige, mamayang gabi, kakain tayo sa labas. How about me? Am I invited? Tanong ng isang pamilyar na boses. Kumunat ang noo ko sa kahinanap kung saan nanggagaling ang boses na yon. May naaanagan akong anino malapit sa pintuan. Ngayon ko lang din napansin na medyo madailim pa pala sa labas. Dahan-daang naglakad iyong taong nasa pinto at nang matapatan na ng ilaw galing sa dining hour namin ang kanyang mukha ay unti-unti ko nang naanagan ang kagwapuhan ng boyfriend ko. Nakasuot ito ng puting damit at naka-shorts habang may daladala itong bouquet ng kulay pusya na mga bulaklak. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi nang makita niya ako. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at dinampyan ako ng halik sa noo. Happy birthday, Shaznia, bati niya sa kanya ibingay sa akin ang dala niyang bulaklak. Nakangiti ko namang tinanggap ito. Thank you. Damn. You're still beautiful even when you just woke up from bed. Hindi na ako bumalik pa sa pagtulog nang napagtanto kong alas 5:30 na pala ng umaga. Ngayon ko lang din napansin na may nakahanda na palang almusal sa dining table namin. Sabay-sabay na kaming nag-almusal kasama ni Lunox. Nabanggit ni Lunox na kanina pa raw itong alas 5 ng umaga dumating. Madami kaming napagkwentuhan habang nag-aalmusal. Nabanggit din sa akin ni Lunox na huwag na muna akong pumasok dahil iyon daw ang utos ni na tito at tita. Nagtalo pa kami ngunit kalaunan ay napapayag niya rin ako. Miski si Mama kasi ay kinukumbinsi ako na huwag na munang pumasok. Araw ko daw ngayon at kailangan kong mag-enjoy kaysa ang magtrabaho. Imbitahin mo rin si na tito at tita mamaya, ah. Ako na rin ang baalang tumawag kina Lucas para imbitahan sila. Si Raiko nga pala, kumusta na? Tanong ko nang sumagi sa isip ko si Raiko.
Nabanggit kasi ni Lunox sa akin nung nakaraan na lumuwas muna ng Pinas sa kadahilan ng na-stroke ang kanyang ina na nasa UK ngayon. Baka raw sa susunod na linggo pa ito makakabalik ng Pinas. Ah, yes, babe. Sigurado na raw siya na makakauwi siya sa next week, sagot ni Lunox. Kumusta ang mama niya? Kuryosong tanong ko. She's doing well. Actually, bibisitahin siya ni na mom at dad probably next month. Nakakalungkot naman dahil hindi namin siya nakakasama. Siya kasi ang pinakamakulit sa kanila kaya sa tuwing nakikita kong magkasama sina Lucas at Bruno ay parang nakukulangan ako palagi. Wala kasi yung makulit at hyper na si Raiko. I hope he's fine. Nang mag-alas 8 na ng umaga ay nagpaalam ng umalis si Lunox. May importanteng pupuntahan daw ito at babalik na lang daw siya mamaya. Hinayaan ko naman siya kahit na ang totoo niyan ay gusto ko pa siyang makasama pa ng mas matagal. Naghanap na lang ako ng paglilibangan dahil naboboard talaga ako. Social media is not my thing, too. Umupo muna ako sa salas saka kinuha ang cellphone ko. Tumambad sa akin ang birthday greetings galing kay Chloe, Ryle, Lucas, Bruno, kahit kay Raiko. May iilan ding bumati sa akin galing sa dating college friends ko. Kahit sina tito at tita rin ay nag-text sa akin para batiin ako. Re-replyan ko na sana sila nang biglang kinalabot ni Shaina ang hita ko. Ibinaba ko ang cellphone ko saka tiningnan siya. I spent the rest of the time playing with Shaznia. Naisip ko kasi na ito na yung time para magkaroon naman kami ng bonding dalawa. Si mama naman ay nakikisali sa amin. Natigil lang ang pagkukulitin namin nang biglang may marinig kaming tao sa labas. Nagpresinta akong lumabas para silipin kung sino iyon ngunit naunahan na ako ni mama. Si Shaina naman ay biglang humadjakik. May hindi ba ako alam sa nangyayari? Pagbalik ni mama ay may mga kasama na ito. Sa dami nila'y hindi ko na matingnan sila isa-isa. Sino sila? Kunot noong tanong ko. Tila hindi pinansin ni mama ang sinabi ko saka sila kinausap, siya ang anak ko. Siya si Shaznia Riley, wika ni mama sa kanila. Napaawang naman ang bibig ng babae sa tabi ni mama nang tumingin ito sa akin. Oh, wow. Ang ganda pala ng girlfriend ni Mr. Monteverde. Lumapit siya sa akin saka pinamsdan ang mukha ko. Hindi ka na nga kailangang ayusan dahil sobrang ganda mo na. Oo nga, mams. Wika naman ng kasamahan niya. Anong meron? Tanong ko. Oh. I'm sorry. Ngumiti ito sa akin. I am Victoria Tan, and they are my people. Tukoy niya sa mga kasamahan niya. We're actually here because Mr. Monteverde paid us para ayusan kayo. Lalong nagsalubong ang kilay mo. I am a makeup artist/fashion designer. Ako ang mag-aayos sa'yo while Ms. Martha will assist me. The rest of them ay sina mommy at baby mo ang aayusan nila paliwanag niya. Bumaling ang atensyon ko kay mama. Ma, alam mo ang tungkol dito. Ngumiti si mama sa katumango. Ako rin, mama. Alam ko rin po. Sinabihan ako ni daddy, singit naman ni Shaina. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanila. Pumasok na ako sa kwarto dahil dito daw nila ako sa loob aayusan. Tumagal ng halos 1 oras ang pag-makeup nila sakin. Napangiti pa ako sa salaim nang makita ko ang sarili ko. Sinuggest ko kasi na huwag gawing dark and fierce ang makeup ko. I want it light and iyong charming lang tingnan. Itinali din nila ang buhok ko ito messy bun. Ang ganda ninyo, ma'am. You and Mr. Monteverde is really a great combination. Ika ni Miss Martha na siyang nagayos ng buhok ko. Si Miss Victoria naman ay kasalukuyang inaayos ang damit na susuotan ko. Sumilip ako sa relos at napagtantong 3:00 na pala ng hapon. Yung dress mo should be red sana, but per Mr. Monteverde's request, he wants it to be white. I agree with him naman dahil white dress color really fits your skin tone. Wika ni Miss Victoria sa likod ko. Humarap na ako sa kanya ipinakita ang damit sakin. Simple ang damit na yon pero talagang ang elegante niyang tingnan.
It's a champagne cowl neck dress na may slit sa side nito. Nang pasadahan ko ito ng daliri ko'y napagtanto kung silk ang texture nito. Somehow, I am amazed. Excited na akong masuot yun. It took us couple of minutes bago ako natapos pati na rin ang pagsuot ng white na open-toe stiletto heels na may naka-ribbon na tulle fabric sa lock nito. Bahagya pang inayos ni na Martha at Victoria ang suot ko bago ako humarap sa salamin. Nang hinarap nila ako sa salamin ay talagang nalaglag ang kanilang panganang pare-parehas naming pinasadahan ng tingin ang refleksyon ko sa salamin. Kinikilig ako, ma'am siya. I knew it. The dress really suits you. You look so fragile. Hindi na ako magtataka kung matutulala si Mr. Montverdi kapag makita kanya, puri ni Miss Victoria. I agree, ma'ams. Hindi na rin ako magtataka kung paano ninyo nabihag ang puso ng isang Lunox Montverdi, sambit pa ni Miss Martha. Pagkatapos nila akong puriin ay muli nila akong inayos for finishing touch. Nang matapos sila'y nagpaalam na silang aalis na ng kwarto at iniwan ako rito sa loob. Tatawagan na lang daw nila ako kapag ready na raw ang lahat. 3:45 nang may kumatok sa pinto at tinawag ako. Kung hindi ako nagkakamali ay boses iyon ni Miss Martha. Kinuha ko na ang silver purse na kamatch nitong damit ko saka ako tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Huminga pa ako ng malalim bago binuksan ito. Pinaulanan ako ng papuri ng mga kasamahan ni na Miss Victoria. Hinanap ng mga mata ko sina Mama at Shaina kaya nang mapansin iyon ni Miss Martha ay sinabihan niya akong nauna na raw ito sa venue. Bago ko pa man siya tanungin kung anong venue ang pinagsasabi niya ay may biglang nagsalita sa may pinto. Ma'am Shaznia, narito po ako para sunduin kayo. Hinihintay na po nila kayo, saad nito saka ito lumapit sa akin para alalayan ako. Halos 1 oras din ang biyahe bago kami nakarating. Nang magbukas ang pintuan ay inalalayan pa ako ng personal driver ko na bumaba. Nailang pa ako nang pinagtinginan ako ng mga tao sa labas. Tansya ko'y isa itong convention center ng isang engranding hotel base lamang sa disenyo nito mula rito sa labas. Good afternoon, ma'am. Mr. Montverdi is waiting for you upstairs, nakangiting wika sa akin ng babaeng sa tingin ko ay staff ng hotel. Ngitian ko naman siya pabalik saka ako pumasok sa loob. Sumalubong sa akin ang modernong disenyo ng staircase na may nakalatag na white carpet. Sa hawakan naman ng staircase ay may nakapatong na bulaklak dito. May malaki ring chandelier sa itaas na kahit maliwanag pa sa labas ay talagang nagbibigay ng kakaibang ambience sa loob. That night Kabanata 73. Shaznia's POV. Nang makaakyat na ako mula sa staircase ay sinalubong ako ni Shaina. Napangiti pa ako nang makita ang kanyang itsura. She looks so adorable. Mama, Tara. Pasok na po tayo. Na-e-excite niyang wika sa kanaglahad ng kamay sakin. Tinanggap ko naman iyon at sumunod sa kung saan niya ako dinadala. Nakakaramdam ako ng kaba, excitement at kakaibang saya. Halo-halo ang emosyon ko ngayon. Pakiramdam ko'y parang hindi birthday ko. Para akong ikakasal. Kidding aside. Tumigil kami nang tumapat kami sa malaking pinto. Lamingga-lingga pa ako sa paligid dahil talagang nababanguhan ako sa mga bulaklak na nakapaligid sa amin. Gusto ko nang mamites kanina habang nasa staircase ako kaso nakakahiya naman. Kumatok si Shaina at ilang segundo lang ang lumipas ay dahan-daang bumukas ang pinto. Sinalubong ako ng theatrical na usok o mas kilala bilang special effects smoke. Nalaman kong theatrical ito dahil hindi masakit sa mata ang usok na yon. Kumawala si Shaina sa pagkakahawak niya sa kamay ko at bago pa man ako magpanik ay bigla akong may narinig na kumanta. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare.
There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Bigla kong napansin ang spotlight na nakatutok sakin, at nang mawala na sa paningin ko ang usok ay unang napansin ng atensyon ko si Lunox na nasa harapan. Halos mapako ako sa kinatatayuan ko habang pinapakinggan siyang kumanta. He's wearing a wild polo shirt, with his black pants and match it with a black loafer. Sobrang gwapo niya nasa may stage ito, may hawak na gitara habang may nakatapat na mic sa kanyang bibig. Kahit na malayo kami sa isa't isa ay nagawa niyang ipako ang mga mata namin sa isa't isa. But in the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You're so beautiful, singit niya pa sa pagkanta niya dahilan para magtawanan ang mga tao sa paligid namin. Ngayon lang din nag-sink-in sakin na may mga tao rin pala dito maliban sa amin. Hindi ko lang makilala kung sino sila dahil nakadim ang ilaw banda sa kanila. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby. Pagkakataong ito ay binitawan niya na ang kanyang gitara at kinuha ang kanyang mic saka ito tumayo. Humigpit ang pagkakahawak ko sa purse ko nang makita ko siyang naglalakad papalapit sa kinanatayuan ako. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby. Tumigil siya ng tuluyan na itong nakalapit sakin. Hindi ko maintindihan kung bakit naiiyak ako. Hinawakan niya ang mukha ko sa kabahagyang pinahid ang luha ko gamit ng kanyang hinlalaki. Ilang segundo niya akong tinitigan bago siya nagsalita. You look like my future wife, bulong niya sakin. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Nang tumigil siya sa pagkantay biglang naging instrumental ang music. He composed himself and heaved a deep sigh. Muli siyang tumingin sakin. May kinuha ito sa kanyang bulsa, ngumiti siya saka ito lumunad habang may hawak-hawak na maliit na puting box. Halos masapo ko ng palad ang bibig ko sa kanyang ginawa. Rinig ko ang kasiyahan at excitement jingle taong nasa paligid namin. Babe, you're one of the best things that ever happened to me. I didn't know how it started basta biglang isang araw, ayaw na kitang pakawalan pa. I know I'm being too fast, pero bakit ko papatatigilan ito kung alam kong dito rin naman tayo patungo? His voice broke. Nag-uunahan sa pagpatak ang mga luha ko. I can't express my happiness. I didn't expect this to happen. Muli siyang nagpatuloy, alam kong hindi pa tapos ang laban natin, pero gusto kong siguraduhin na pagkatapos ng laban na yon, tayo pa rin. Ako pa rin. Dahan-dahan itong binuksan ang kahon na hawak-hawak niya. Tumambad Ron ang kumikinang na singsing. Shaznia, alam kong masyadong madali ito. Pero wala naman iyan sa tagal ng pagsasama ng isang tao, di ba? I believe that as long as you're sure to spend the rest of your life with the person you love, then it's already forever. And Shaznia,
You are my forever. Huminga ito ng malalim. In life full of doubts, you're the only assurance I need. And the assurance I've been waiting for is to say eyes. Shaznia, will you marry me? Lunox, I will give you the assurance that you need. Tumango ako sa kanya. Yes. Super yes. Maluha-luha kong sagot sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata saka nagmaling kinuha ang singsing sa kahon na hawak niya at isuot iyon sa daliri ko. Hinalikan niya pa ang kamay ko bago ito tumayo para yakapin ako. Naghiwayan naman ang mga tao sa paligid namin kasabay nun ang pagbukas ng mga ilaw. Nagkumala si Lunox sa pagkakayakap sa akin ay saka ko lamang napagtanto kung sino-sino ang mga kasama namin dito. Nandito ang mga board members ng kumpanya at iba pang empleyado. Maliban pa roon ay nandito rin sina Chloe, Brielle, Lucas, Ryle, at Bruno. Nahadjap din ng mga mata ko sina Tito at Tita kasama nito si Mama at Shaina na ngayon ay pumapalakpak habang nakatingin sa amin. Happy birthday, my soon-to-be wife, bati ni Lunox sa akin saka ako hinalikan sa noo. Birthday ko pero parang ikaw pa ang binigyan ko ng regalo pagbibiro ko. Ikaw naman ang paliligayahin ko mamayang gabi. Sala ito kamandat sa akin dahilan para hampasin ko siya sa kanyang braso. Nagsimula na ang party nang magsalita na ang MC sa harapan. Ngayon ko lang napansin na si Miss Bianca ang nagsasalita sa harapan. May mga lumapit sa amin para batiin ako, kasabay nun ang pagkukongratulate nila sa amin dahil sa nangyaring proposal. Pagkatapos ay nilapitan naman kami ni Tito at Tita. Kita ko sa mga mata ni Tita na masayang masaya siya. Agad niya akong niyakap. Happy birthday, Iha. Also, congratulations to the both of you. Masayang bati niya. Happy birthday, Miss Riley and soon-to-be Mrs. Monteverde. I am happy and rooting for the both of you, bati naman ni Tito. Nang umalis na sina Tito at Tita ay lumapit naman ako sa pwesto ni na Chloe. Si Lunox naman ay lumapit muna sa mga board members to entertain them of course. Sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Chloe sa kanya tiningin ang kamay ko. Ang saya-saya ko para sayo. Masaya akong nahanap mo na ang para sayo. Who would have thought na siya pala ang forever mo? Huminga ako ng malalim saka napatingin sa singsing na nasa daliri ko. Fate brought us back together. Pinaulanan din ako ng pagbati ni na Bruno, Lucas, Ryle at Brielle. Kita ko rin sa mga mata nila ang saya para sa akin at para sa amin ni Lunox. Ngayon ko lang din napansin na nasa kabilang table ay naroon sina Sir Jerome kasama sina Mika, Jepoy, Manang Linda at iba pang mga kasamahan nito. Hindi ko inaasahang makita sila rito. Congratulations, siya. Tinapik pa ni Sir Jerome ang balikat ko. Bagay na bagay kayo. Hindi na ako pakapaghintay pa na makita kayong dalawa sa harapan ng altar. Saglit pa kaming nag-usap-usap at natigil iyon nang dumating si Lunox. Pati siya'y binati rin ni na Sir J. Nagpaalam na kami sa kanila dahil kailangan na raw naming pumunta sa pwesto namin. Pwesto kung nasaan sina Mama at Shaina. Agad kong niyakap si Mama nang malapitan ko siya. Masayang masaya ako para sayo, anak. Alam ko naman na hindi ka papabayaan nitong boyfriend mo na fiancé mo na ngayon. Bahagya pa niyang tinapik ang balikat ni Lunox. Hinawakan niya ang magkabilang kamay namin. Parehas lamang kaming nakatitig ni Lunox kay Mama habang hawak-hawak nito ang kamay namin. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita, Lunox, anak. Dati pa naman pinagdadasal ko na sana makahanap si Shaznia ng lalaking mamahalin at aalagaan siya habang buhay dahil alam kong darating ang araw ay mawawala na ako sa tabi niya. She paused. Masaya ako na ikaw ang naging sagot ng panalangin ko. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, kitang-kita ko kung gaano siya kasaya sa'yo. Hindi lang si Shaznia kundi pati na rin ang apo ko. Bahagya pa siyang napalingon kay Shaina na ngayon ay nakikipag-picture kina Tito at Tita. Hinigpitan naman ni Mama ang pagkakahawak niya sa kamay ko, Shaznia, anak, angkay sa isa kong anak.
Sumanghap siya saka nagpatuloy. Alam mo naman na walang ibang hinihiling si mama kundi ang mapabuti ka at maging masaya ka. Hindi ka na isang ina lang, kundi balang araw ang magiging isang asawa ka, at ikaw ang magiging ilaw ng tahanan ng pamilyang bubuin mo kasama si Lunox. Masaya ako na napalaki kita ng maayos, at kung sakaling kukunin na ako ng Diyos, payapa na ako dahil alam kong nasa mabuting kamay ka. Mama naman. Pinahid ko ang luhang tumakas mula sa mata ko. Ang morbid ninyo. Ay lalakad pa ninyo ako sa altar. Tsaka magkakaapo pa kayo maliban kay Shaznia. Parehas na natawa si Mama at Lunox sa sinabi ko. Ano ka ba? Nagsasabi lang ako ng nararamdaman ko. Masayang masaya lang ako para sa inyo, sagot niya pa sa kamuli akong niyakap pagkatapos ay si Lunox naman ang niyakap niya. Kahit nasa hukay na ako, kapag niloko at sinaktan mo ang anak ko, hihiling ko ang paa mo, Lunox. Binabalaan kita, pabirong wika ni Mama nang kumalas siya sa pagkakayakap kay Lunox. The party went well. Finally ay nakilala ko rin ang mga parents ni na Bruno at Lucas. Kung kani-kanino pa ako pinakilala ni Lunox. Masaya ako dahil lahat sila'y masaya sa gabi na ito. Lahat sila'y nagtawanan at talagang nag-enjoy. Nang matapos ang party ay unti-unti nang nagsiuwian ang mga bisita namin. Sabay-sabay na kaming umalis sa Convention Hall ni na Tita, Tito, Mama, Shaina at sina Chloe. Ay nalalayan pa ako ni Lunox nang makababa kami ng staircase. Paglabas namin ay kumunat ang noo ko nang nakita akong itim na convertible Mercedes-Benz sa tapat ng entrance. Naka-white na ribbon pa ito at bahagyang may fairy lights na nakalibot dito. Kinuha ni Lunox ang kamay ko saka ito may pinatong na susi sa palad ko. Here's my birthday gift for you, babe. Happy birthday, aniya nang nakangiti. That night Kabanata 74. Shaznia's POV. I am not actually expecting everything that happened today. Una, hindi ko na malayan na birthday ko na pala. Pangalawa, Lunox has a surprise birthday party for me and turns out it was an engagement party as well. Lastly, I wasn't expecting him to buy me a car. Nakipagtalo pa nga ako sa kanya dahil talagang ayaw kong tanggapin ang Reg Along iyon. That's expensive. I admit it's really convenient for me to have my own car but not this way. Wala na akong nagawa nang ipakita ni Lunox sa akin na nakasulat na sa ORCR ang pangalan ko. I want me to see you driving that car every time you're up to work, wika ni Lunox habang nakatanaw kami sa sasakyang iniregalo niya sa akin na ngayon ay nasa garage na namin. Kasalukuyan na kaming nasa bahay ngayon. Parehas nang nagpapahinga sina Mama at Shaina. May mga bantay pa rin sa labas ng gate namin pero ang tansya ko'y dalawa lamang silang nasa labas. Nakapulupot ang kamay ko sa braso ni Lunox. Parehas kaming hindi pa nakakapagbihis. Suot-suot ko lang ang mabango niyang jacket na kinuha niya kanina galing sa kanyang kotse. Babe, may sasabihin pala ako sa'yo bago ko makalimutan, wika ko kay Lunox nang may bigla akong naalala. What is it, babe? Para kasing nakita ko si Celestine sa labas ng convention center. Hindi ako sigurado kung siya yun kasi sa pangalawang tingin ko'y bigla siyang nawala. Baka kasi napa-paranoid lang ako, paliwanag ko. Don't think about it anymore. I'm pretty sure that Celestine will no longer meddle with our lives dahil sa oras na muling magpapakita siya, alam niyang sa rehas ang hantungan niya. He tapped my head and pulled me closer to him. It's your birthday, set that aside, okay. Ngitian ko siya tumanggaw na lang. Kinabukasan ay kinakabahan ako na parang na-e-excite na pumasok ng trabaho. This past few days kasi pakiramdam ko'y lagi akong sabik na makita si Lunox. I always love his smell. Kagabi nga'y nakatulog akong suot-suot ang jacket na ibinigay niya sa akin. Masyado na akong naa-addict sa scent niya nitong mga nakaraang araw lang. Kinabukasan ay pumasok na nga ako sa kumpanya gamit ang kotseng iniregalo sa akin ni Lunox. Wala akong kasama sa sasakyan mabilan sa sarili ko. Pero kahit na may sarili na akong sasakyan ay hindi pa rin mawawala ang mga bantay na nakasunod sa akin.
Nang may parada ko ang sasakyan sa harapan ng kumpanya ay halos naaga ko ang atensyon ng lahat lalo na iyong mga kapapasok lamang ng kumpanya. Bumaba na ako at ibinigay ang susi ng sasakyan sa personal driver ko na kababa lang din sa nakasunod na sasakyan na nasa likod ko. Good morning, Ma'am Shaznia. Nakangiting bati sa akin ng guard. Binati ko siya pabalik, good morning po. Pagpasok ko ng kumpanya ay halos yumuko ang mga empleyado sa tuwing binabati nila ako. Everything is really new to me. May iba pang nagko-congratulate sa akin. Well, hindi na ako magtataka kung kakalat sa buong kumpanya ang proposal na nangyari kagabi since may iilang mga empleyado na dumalo kagabi. Lahat sila'y pinansin ko at binati ko pabalik. Sumilip pa ako sa orasan nang makatapat ko ang elevator at hinihintay na bumukas ito. Biglang tumunog ang cellphone ko kaya agad kong kinuha ito sa loob ng dala kong bag. Napangiti pa ako nang makita ang pangalan ni Lunox sa screen. Good morning, babe. Where are you? Bungad niya. Nasa kumpanya na. Bakit? Nagtaka pa ako nang bigla niyang ibaba ang tawag. Kumunat pa ang noo ko habang nakatingin sa screen ng cellphone ko. Halos napatalon naman ako nang biglang may kumalabit sa braso ko. Pagkalingon ko'y unang bumungad sa akin ang isang bouquet na punong-puno ng kulay puting bulaklak. Halos matabyunan nito ang mukha ng kung sino mang may hawak nito. Natawa pa ako nang biglang sumilip sa Lunox sa likod ng bulaklak na yon. Flowers for soon-to-be Mrs. Monteverde, aniya nang nakangiti. Tinanggap ko naman ang bouquet na hawak niya sa kainamoy ang bulaklak. Thank you. Lampait naman siya sa akin para halikan ako sa noo. Nanlaki ang mata ko nang mapagtanto kung nandito pa pala kami sa baba. Dahan-dahan akong napatingin sa paligid at talagang naaga namin ang atensyon nila. Bigla nag-init ang mga pisngi ko at bahagya pang napakagat ng labi. They're watching, Lunox, saway ko kay Lunox. Hinuli niya ang bakanteng kamay ko saka ipinagsiklap ang mga daliri namin. There's nothing to be ashamed of, babe. Itinaas niya ang kamay naming magkasiklap at tumambad doon ang engagement ring ko. Lalo na't magiging asawa na kita. Mabilis na lumipas ang mga araw. Lunox became the sweetest. He remained consistent with his efforts. Araw-araw ay lalo lamang akong nahuhulog sa kanya. Pakiramdam ko, ako na yata ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil meron akong isang lalaki na araw-araw ipaparamdam sa akin na mahal niya ako. Hindi lang ako kundi pati si Shaznia. Pati si Shaznia ay nasasanay na rin sa presensya niya. Sa tuwing nasa bahay kasi si Lunox ay talagang binibigyan niya ng atensyon at oras si Shaina. Nakakatuwa nga nang minsan ay nakita ko siyang nakikipaglaro ng Barbie doll kay Shaina. Kahit anong gusto ni Shaina ay binibigay niya. He sometimes brings Shaina out. Minsan nga ay hinahayaan ko silang magkaroon ng time ng sila lang. Kapag linggo naman ay nagsisimba kami. Pati sina tito at tita ay sumasabay na rin sa amin dahil pagkatapos ng misa ay dumidiretso na si Shaina sa kanila. Gusto raw din kasing makabonding ni na tito at tita si Shaina. Mama, aalis na po kami. Paalam ko kay mama. Linggo ngayon at niyaya ako ni Lunox na lumabas. Actually pati si mama dapat kaso inaantok daw ito at gusto munang magpahinga. Kanina kasi ay nag-general cleaning kami sa bahay. Si Shaina naman ay nasa bahay ni na tito at tita. Dadaanan na lang namin siya mamaya kung uuwi na kami ni Lunox. Sige, mag-iingat kayo, Aniya. Palabas na kami ng pinto nang muli akong tawagin ni mama. Shaznia, sayo ba tong bag? Tanong niya habang tinutukoy ang puting pouch na hawak niya. Nasapo ko ang noo ko. Nako. Muntik ko nang makalimutan, ma. Salamat po. Lumapit siya sa akin saka inabot sa akin ang pouch na kamuntikan ko ng maywan. Antong hininga pa ito sa kabahagyang umiling. Ito talagang si Shaznia, masyadong makakalimutin. Paano na lang kapag wala na ako? Mama naman. Nandyan na naman kayo, may halong inis na sabi ko. Nitong mga nakaraan kasi ay hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasabi niya.
Ang dami niyang bilin at talagang nangangilabot ako sa mga pinagsasabi niya. O siya. Mag-iingat kayo at mag-enjoy kayo. Kung pwede ay bigyan niyo na ulit ako ng apo dahil nangangati na ang kamay kong mag-alaga ng sanggol. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi ni Mama. Ma, ano ba? Kayo talaga. Binibiro lang kita, anak. Bumaling siya kay Lunox. Medyo bilis-bilisan mo na. I hope, dahil tumatanda na ako, natatawang sabi niya pa. Tuluyan na kaming nagpaalam kay Mama. Nang nasa bandang gate na kami ay muli akong lumingon kay Mama. Hindi ko maintindihan ang sarili ko basta't patakbo akong lumapit sa kanya't niyakap siya ng mahigpit. Nagulat pa ito sa ginawa ko ngunit kalaunan ay niyakap niya rin ako pabalik at bahagya pang hinagod ang likod ko. Mahal na mahal kita, Mama, saad ko nang kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko sa katiningnan ako. Basta laging mong tatandaan na proud ako sa'yo. Lumapit naman si Lunox sa amin dahilan para mapunta na sa amin dalawa ang atensyon ni Mama. Basta ipapangako ninyo sakin, na kahit na anong mangyari, hinding-hindi ninyo bibitawan ang isa't isa. Hindi kayo gagawa ng ikasisira ng relasyon nyo at ng pamilyang bubuuan ninyo. Maliwanag ba? Yes, Mama. I will take care of them. You can trust me, sagot ni Lunox sa kanya. Kahit na nasa biyahe kami parang balisa ako. Hindi ko maintindihan pero parang gusto kong umuwi na lang. Hindi matahimik ang isip ko. Iba ang pakiramdam ko. Parang kinakabahan din ako. Alam kong napapansin ni Lunox ang pagiging lutang ko dahil minsan ay hindi ko napapansin na kinakausap niya ako. 6:00 pa lang ng gabi at nasa daanan pa kami dahil na rin sa traffic. Tansya ko'y 1 oras pa ang magiging biyahe namin bago namin marating ang pupuntahan namin. Babe, we can go home if you want ta, saad ni Lunox. Kinakabahan ako, Lunox. Tinawagan na rin namin sina tito at tita at lalong gamulo ang isip ko nang hindi nila sinasagot ang tawag namin. Naka-day off pa ngayon ang lahat ng kasamahan nila sa bahay kaya naisipan ni Lunox na tawagan ang mga bantay na nandoon. Nakahinga naman ako ng maluwag nang malamang nasa bahay lamang sila. Naitext ko na rin si Mama na kung may naging problema sa bahay ay tawagan niya agad ako. Nang masiguro kong safe sila ay inalis ko na ang pangamba sa utak ko. 7:00 ng gabi nang makarating kami sa restaurant kung saan kami magdi-dinner ngayon ni Lunox. Roof deck ang piniling lugar ni Lunox at talagang ni-reserve niya ang buong roof deck para lang sa aming dalawa. As always, it became special at talagang na-enjoy ako. Napaka-romantic din kasi ng pagkakaset-up nila dito, eh. Ang ganda pa ng tanawin dahil halos nakikita namin ang buong syudad ng Kamaynilaan lalo na't gabi ngayon at talagang nakaka-amaze pagmasdan ang city lights. Kasalukuyan kaming nakaupo ni Lunox ngayon habang sin-i-serve ang pagkain namin. Naka-dish cover tray pa ang mga pagkaing sin-i-serve nila sa amin individually. Abala akong kumuha ng litrato kay Lunox na ngayon ay tutok sa kanyang cellphone habang nakakunot ang noo. Naguguwapuhan kasi ako sa kanya sa tuwing ganito ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ilang sandali pa'y niyaya ko na siyang kumain, let's eat na. Nagdasal muna kami bago buksan ang dish cover ngunit bigla kong nabitawan ang dish cover na yun at napasigaw. Pati si Lunox at ang mga staff na nandito ay natarante sa sigaw ko. What happened, babe? Nang masilip niya ang laman ng pinggan ko'y napamura ito. Halos masuka ako sa amoy nang tumambad sa akin ang isang duguan na daga. Pati si Lunox ay napatikip din ng ilong. Biglang lumapit si Lunox sa akin at nilayo ako sa lamesa. Nang inag ang katawan ko sa nakita. Ilang beses na humingi ng paumanhin ang mga staff. Alam kong wala silang kasalanan sa nangyari. Alam ko kung sino ang may pagkanan nito. Biglang tumunog ang cellphone ni Lunox at mabilis niyang sinagot ang tawag. What? She's here. Okay. Secure the area now. Pag-alit na sigaw niya sa nasa kabilang linya. Biglang naging balisa si Lunox. Bago pa man ako makapagsalita at nauna na ito, Celestine's here.
That Night Kabanata 75. Shaznay's POV. Napalunok naman ako at muling tiningnan ang patay na daga na nasa pinggan ko. Nagpanik na rin ang mga tao dito sa taas at nagtawag na rin sila ng mga security para ialam ang nangyari. Si Lunox ay abala sa pagkontak ng mga tauhan niya. Tumunog ang cellphone ko't wala sa sariling sinagot ito. Shaznia, nagulat ka ba sa surprise ko? Halos nanindig ang balahibo sa buong katawan ko nang marinig ko ang demonyong boses ni Celestine. Magpakita ka, Celestine. Walang hiya ka. Single ko sa kanya. Nang madinig ni Lunox ang pangalan ni Celestine ay bigla siyang napalingon sakin. Sinenyasan niya ako na loudspeaker ko ito kaya agad ko siyang sinunod. Matagal-tagal na rin akong nanahimik. Oras na para pagbayaran ninyo ang ginawa ninyo sakin. Hype ka. Harapan mo kami bago mo sabihin iyan dahil hindi kita uurungan. Nangilabot sa malademonyo niyang tawa. I love to play hide and seek, eh. Demonyo ka talaga. Yes, I admit. Kaya nga pinatikim ko na sa nanay mo kung anong pakiramdam kapag nasa impyerno. Bigla niyang binaba ang tawag. Kinabahan ako nang banggitin niya si Mama. Tatawagan ko na sana si Mama nang biglang tumunog ang cellphone ni Lunox. May tumawag sa kanya at bumungad doon ang pangalan ni Tita. Pagkasagot ni Lunox ay kita kong napalunok siya't bahagyang nabigla sa narinig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone niya. Hinintay ko siyang magsalita. Your mom. Mabilis kaming umalis sa lugar na yun at dumiretso sa ospital na binanggit ni Tita. Ang sabi ni Lunox ay sinunog raw ang bahay namin, at naiwan si Mama sa loob. Nang maligtas naman siya'y wala na itong malay. Abot-abot ang kabang nararamdaman ko habang nasa daan kami. Kung pwede lang mag-teleport ay gagawin ko. Pati si Lunox ay ramdam ko rin ang pag-aalala niya dahil halos ay overtake niya na ang lahat ng sasakyan na nasa harapan namin. Kanina ko pa rin siya naririnig na nagmumura. Halos hindi na kami nagpansinan hanggang sa makarating kami sa ospital at dumiretso na agad sa emergency room. Sa labas pa lang ng emergency room ay nakita kong nandito na sina Tito at Tita kasama si Shaina. Agad nila akong niyakap nang makita nila kami. Pinalabas daw muna sila ng mga doktor kaya hindi na ako nagpumilit na pumasok pa sa loob. Ilang saglit pa'y dumating na rin sina Bruno, Lucas at Chloe. Anong po ang nangyari? Tanong ko kay Tita. Ihahatid na sana namin si Shaina pauwi but then, nagkakagulo sa inyo. Then we found out na nasusunog na pala ang bahay ninyo, paliwanag ko. Naglaglag ang pangako sa narinig. Paano po? Aksidente po ba ang nangyari? Yung mga bantay po sa labas. Nasaan po sila? Sunod-sunod na tanong ko. They're dead. Natagpuan silang duguan sa labas ng bahay ninyo. Napatikip ako ng bibig at halos nanlalambot ang tuhod ko sa narinig. This isn't an accident anymore. Sinadya ang lahat. At isang tao lang ang pwedeng gumawa nun. Si Celestine. Si Ate Minda po. Nasaan? Tanong ko nang maalala kong kasama siya ni Mama sa bahay nang umalis kami. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Tita. She's nowhere to be found. Magtatanong pa sana ako nang biglang bumukas ang emergency room. May lumabas na doktor dun. Pagkakita niya kina Tito at Tita ay agad siyang lumapit sa amin. Mrs. Monteverde, where are the relatives of the patient? Tanong ng doktor. Ako po. Ako po ang anak niya. Kumusta po si Mama? Ano na po ang lagay niya? Huminga ng malalim ang doktor saka dahan-dahan itong napailing. Hindi po nakayanan ng pasyente ang usok na nalanghap niya maybe because she was trapped for a long time in that area kung saan nagkaroon ng sunog. It inflames her lungs and airways causing them to swell and block oxygen. Kumusta po ang mama ko, Doc? Napailing siya. I'm sorry, ma'am. We did everything we can to save her, pero... No. Napapailing na sabi ko saka nagmadaling pumasok sa loob ng emergency room. Mabilis kong hinanap si Mama sa loob at napatigil ako nang makita ko siya.
Nakapikit ang mga mata nito habang nakahiga. Dama ko pa ang tingin ko sa machine na nasa tabi ng kanyang kama. Nanginig ang labi ko nang makitang naka-flatline ito. Dahan-dahan akong lumapit kay Mama at hinawakan ang kanyang kamay. Mama, gumising ka. Please, nanginginig ang boses na wika ko. Hinawakan ko ang magkabilang braso siya at bahagya siyang niyugyog. Ma, gumising ka. Naramdaman ko ang paghawak ni Lunox sa balikat ko at bahagya pa nitong hinagod ang likod ko. Babe. Lumingon ako kay Lunox. Mabubuhay naman si Mama, di ba? Nagkakamali lang ang mga doktor, di ba? Hindi siya sumagot sa akin at nag-aalalang tumingin sa akin. Hindi, Lunox. Hindi siya pwedeng mawala. Sigaw ko sa kamuling ibinalik ang atensyon ko kay Mama na ngayon ay wala pa ring malay. Mama, nakikiusap ako. Gumising ka. Huwag mo kaming iwan ni Shaina, Mama. Hindi ko kaya. Please, Mama. Please. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha ko. Hindi ba sabi ninyo bibigyan ko pa kayo ng apo? Mama, sino na ang maghahanda ng pang-almusal ko bago ako papasok ng trabaho? Sino na ang kasama ni Ina sa tuwing wala ako? Humikbi ako. Mama, sino na ang magiging takbuhan ko tuwing may problema ako? Mama, kung akala mo kaya ko nang mag-isa. Napailing ako. Hindi, Ma. Kahit na anong edad ko, kahit na tumanda pa ako, kailangan pa rin kita, humahagulgol na saad ko. Halos mapaluhod na ako sa sobrang panghihina. Inaalalayan lang ako ni Lunox para hindi tuluyang bumigay ang katawan ko. Naghalo-halo ang sakit, at galit sa puso ko. Pakiramdam ko'y gusto kong pumatay ng tao. Gusto kong patayin si Celestine sa kanyang ginawa. Walang kasalanan si Mama. Wala siyang kasalanan pero bakit si Mama ang dinamay niya sa galit niya sa akin? Hinalikan ko ang kamay ni Mama na hawak-hawak ko. Pangako, Mama, na hindi ko pababayaan si Shaina. Pangako ko sa iyo na lahat ng mga tinuro mo sa akin ay laging nasa puso't isipan ko. Magkakasama na kayo ni Papa, ako na ngayon ang naiwang mag-isa. Halos wala na akong makita dahil sa luha kong walang tigil na pag-agos. Patawarin mo ako, Mama. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay mo. Naikuyom ko ang kamo ko. Magbabayad ang kung sino mang gumawa nito. Magpahinga ka na, Ma. Mahal na mahal ka namin ni Ina. Hinalikan ko siya sa kanyang noo. Ipapaubaya na kita. Binitawan ko na siya't hinayaan na sina Chloe naman ang lumapit sa kanya. Lalo akong naiyak nang marinig ko pag-iyak ni na Chloe at Brielle. Simula kasi pagkabata ay magkakasama na kami, at talagang tinuring sila bilang anak ni Mama. Sina Tito at Tita naman ay tahimik lang din sa gilid. Si Shaina, nasaan? Tanong ko kay Lunox. She's with Lucas. Hindi pumayag si Mama na papasukin dito si Shaina, sagot naman ni Lunox. Sang-ayon naman ako na hindi muna nila pinasok si Shaina dito sa loob. Hindi niya pa maiintindihan ang mga bagay na to at baka mabigla siya kung sakali. Parehas kaming nakatingin ni Lunox sa walang buhay na katawan ni Mama. Bahagya niyang hinahaplos ang braso ko para pakalamhan ako. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano sisimulan ulit ang buhay ko ngayong wala na si Mama sa tabi ko. Hindi ko alam kung anong uunahin ko lalo na't wala na rin kaming bahay na matutuluyan ni Shaina. Ang sabi kasi ni Tita, wala nang kahit na anong gamit ang naisalba sa loob. Lahat ay kinain na ng apoy. Ang sakit para sa akin dahil buong akala ko hanggang sa pagtanda ko ay mananatiling nandyan ang bahay. Ang dami alala ang meron sa bahay na yun pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng yun. Pati ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay nawala rin. Pero isa lang ang sigurado ako, magbabayad si Celestine sa ginawa niya. Baka hindi lang kulungan ang hahantungan niya dahil baka sa tindi ng galit ko'y mapapaaga ang pagkikita nila ni Satanas.